Pero ikaw ra misalig sa mong kaugalingon, niyawa na kay salig sa uban, that is pride. Mao ni ang nitabos mga Pariseo in front sa Ginoo, das templo. Nga diin, iyang gi-boast ang iyang kaugalingon, pero on the other side, iyang gi-look down kining usa ka tax collector. Ang ilang mong gusto sa mga Pariseo, si Kristo dili makig-amigo sa mga tax collectors. Dili niya sayangan ang iyang oras, panahon, gutlo, takna ni ining mga makasasala. Anyway, tinuod man sa ni kung arita sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw nga dili maayo ang atong oras atong usikan sa pakig-uban sa mga dautan, sa mga makasasa, sa sugal, sa bisyo, sa drogas, sa illicit relationship, sa di maayong mga buhat nining katilimbana. Mao ni gitawag sa Ephesians 5:15-16, be wise in using your hours, your time, your days, because Jesus is coming. Di nato usikan ang atong takna oras kung asa nato kini i-invest, kung asa nato kini gamiton. But you know what? In the case of Jesus Christ, He needed to associate with the tax collectors. Why? Aron nga mabati sa mga makasasala nga tax collectors, because they were public sinners in their times, na si Kristo wala ma-indifferent toward them. Although, despite sa ilang mga kasalaanang gipanghimo. Because there was no COA before, Commission on Audit. That's why, kung pilay ilang idiktar nga buwis sa mga tao, pwede pa sobraan ang sobra sa bulsa. Proof, Luke 19, si Zaccheo, mubo panakog hayit ni angkon nga nangawat siya at ubangan ni Jesus Christ. Then Jesus told him, today, salvation is here in your house, Zaccheo. Sado pa, gituyo ni Kristo to associate with this kind of people, sinners, in order that they can know, in order that they can realize na si Kristo wala ma-indifferent toward them. Listen to me. Kung ingana ang tinguha ni Kristo why He associated with this kind of people, mga tax collectors, mga makasasala, aron di sila ma-indifferent. This is the truth. Ang Ginoo, bisan pa sa imong kasalanan, wala sa ma-indifferent toward you. Wa sa mausog. Wa sa malain sa imuha. Mao nang I believe a certain theologian said na sometimes atong gibutang ang Ginoo diha sa usa ka sitwasyon nga dili maayo ang iyang aura, dili maayo ang iyang figure, dili maayo ang iyang disposition sa iyang pagkaginoo. Ngano? Kung maglakaw taon nga di ta kapanguros madisgas siya, wa magugko nang nguros, wa magugko nang adji. What kind of mentality is that? What do you think of God? Ug di ka manguros, di ka kapangadji, iya kang idisgas siya? What do you think of God? Ingana siya? No. Dili ingana ang Diyos. That is what he called a toxic faith. Pagtuo na nga di mao. Kay Ginoo dili ingana kumo kay wa nimo mahimo ang usa ka pagpanalangin ba, ang usa ka buhat nga maayo silutan kadayon? No. Pero wa ko maingon nga di ta manguros, di ta mangadji. That's good, that's right. We need to do that every now and then if possible. Pero just in case wa ka sign of the cross na disgrasya, kay mo mugunsa itong kasagarang reaction, ala nga mugug ko panguros, mo nang disgrasya ko. Ang imong nauna, ang Ginoo mutabang nimog manguros, pero di ka manguros, di ka tabangan. Mahal ka sa Ginoo pag manguros ka, ug di na ka manguros, di na kanya mahal. I don't agree with that belief. That is a toxic faith, actually, according to a certain theologian. This is it. Ngano, sometimes we believe, kumo kay natay apan, lapses, shortcomings, Romans 3:10, believe me, ingon si Pablo, ato bangas Ginoo, kitang tanan na ay kasalanan, pero wa makunuri ang imong pagka-highly favored child of the living God, individual of you. Romans 8:17. This is my point. No one can decrease the love of God for your life.
even your sins, even your trespasses, even your evil doings cannot decrease the love of God for your life. Dili makunuran. Believe me, and God is not indifferent toward you, even though you are living in sins. Although you are always committing mistakes in your daily journey in life, wala mausob ang Diyos sa pagtanaw sa imuha. Wala makunuri ang imong pagka-dignified, ang imong pagkaanak. Ingana kabuutan ang Ginoo siyang pagtanaw sa matag tao. You know what? Kining akong tasa, this is 1,000 pesos nga naka-attach diri. Kini bisag gumuso ni, bisang pag-ato ning hugaw-hugawan, di lang nato gisiun, kung malimpyo na, maplastar na, nawa ba ang iyang bili sa pagka 1,000? The answer is no. Still, 1,000 gihapon, bisag na buling, bisag na gumos, ingana ta nga tao. Bisan kita na buling sa daghang kasalanan, bisan kita na kumus-kumus tungod sa atong mga kasipiyatan, poor decisions, wrongdoings, wrong decisions in life, mga lapses sa kinabuhi, mga unfinished businesses of our individual life. You know what? Wala gid na makunuri ang imong dignity. Wala gid makunuri ang unsay ikaw, the real you, in front, in the heart of the living God. Listen to me. Ang imong sala, dili na ikaw. That is only an event. That is only an happening. That is only a certain avenue, circumstance that you committed mistakes. Pangitabo lang na. That is not you. Dili na ikaw. Ang unsa niya itong pangitabo lang. Nakasata, nasayop ta, nakahimo tag krimen, nakahimo tag dautan, pero dili na ikaw. That is only a happening. That is only an event sa imong kinabuhi. Mao nang may point is simple. Bisan pag-unsa dita kadautan ka makasasala, bisan kapilatan nagpalis Ginoo, bisan pa sa atong dagang magkauyangan, kasalanan, bisan sa daghan natong mga pagkulang adto kaniya, wala mausob ang pananaw sa Ginoo diha sa imuha. Believe me, this is true. Mayo mo magpakasa na lang ko, brother, kay wa man ka mausob. That's another story. My dear people of the living God, although ang Ginoo wa mausob sa pagtan-aw nimo, but take note, there will be a judgment day for each one of us. And the real punishment, based sa akong analysis sa Tilihuya, will be done only in the final day. Hebrew 9:27. Pero samtang buhi pa ka, ako ning conviction, dili ang Ginoo nga kada sayop, silutan ka. Kada mga di mayong nitabo nato, Hebrew 12:6-7, mga reminders na for you to come back to God, for you to realize, for you to understand His will for your life. Pero if you talk about punishment, you know what? I do believe that will be happen only during the judgment arena, during the judgment day. In your departure nining kalibutana, sa imong pagatubang sa Ginoo, ana pa ka makadawat og hukom. Mao ning akong pagtuo nga kung magpakasata, although ang gugmas Ginoo wa gid mausob toward you, wa siya mausob sang pananaw pagigugma kanimo bisan sa imong kasalanan. And if you will commit sins, if you will continue in doing evil things, kay hunauna di mo ingon ra ba si Brother Insel, wa daw mausob ang pananaw sa Ginoo sa akuha. Take note, na akay katapusan, na akay ending, o wa baka mahadlok nga during the judgment day, after your departure on this earth, you will be put in hell. I'm not threatening you, but I am just reminding you nga bisan sa imong dagang kasalanan, kasipiyatan, sa daghan nimong mga mahibos kinabuhi, shortcomings, wala mausob ang pananaw sa Ginoo sa imuha. Pero kung magpakasaka, probably He will remind you, or else adto magtingil sa hukmanan. You got me? This is true. Mao na nga atong bantayan sa atong tastag sa kakinabuhi, nga ang pananaw sa Ginoo toward us is still the same during the creation nato in the womb of our individual mother. Psalm 139 verse 13, ang matagtaw giumol mismo sa kamot sa Ginoo sa dagwang kastong inahan.
kung unsay iyang pagtan-aw nimo when He created you. Ingana gyapon iyang pananaw nimo bisan pa nga sa makadagang higayon nagpakasa ka. Wa gid makunuri ang pananaw nimo. Wa gid siya mausob siyang pagmahal nimo. Wa gid siya mausob siyang pagtratar nimo. Ang ato manggong human mentality ay buutan ko ron i-bless ko, ay makasasa ko ron wa ko'y blessing. Well, you can find that in the scriptures. Di na mabasa. What we can read in Matthew 5:45, gaulan siyang panalangin bisas mga makasasa. Gauwan siyang panalangin mga tarong, gauwan sa panalangin sa mga makasasa. Pero the difference between good and bad, arita sa judgment arena magkita. Monsignor Ori, kaubang Monsignor Reyes, pirmi mo ingon, pag magwali sa krus tang dako magkita. Cross means judgment place, judgment avenue. Tinod, ang Ginoo mausob, bisag nagpakasa karon, butang gyapon Ginoo toward you, mahal gyapon kaniya. Wa makunuri ang gugma nimo. Wa mausob imong pagkaanak sang pananaw. Wa mulisir imong value in the heart of the living God. This is my theology. Ako ning conviction. Ako gining gituan ug ako saning gi-estudyuhan pag-ayo nga why even pangitabo, even your mistakes, sins, shortcomings nga makapausab sa pananaw sa Ginoo diha dimo. Wala. Iyagi po kang anak, pinangga kaniya, mahal kaniya. Magkinaunsa ang dagas kalibutan, pero ang Ginoo gusto man nga malangit ka at daen. Mao nang gusto siyang pakit-on kas iyang gugma, gusto siyang pakit-on kas iyang kaayo, gusto kang patilawon siyang pabor, panalangin, hilig milagro, pamasin nga makonsensya ka sa di nimo maayong gibuhat ni ining takna. May konsensya ka pa ba? Look at your inner self. Your conscience is always telling you na doon na kay kasalanan, di ni maayo, daw tani mong gibuhat. Listen to that. Romans 9:1, God speaks within you. Ang Ginoo mitingog sa imong kailadman because He wants you to be saved after your existence on this earth. Pero we talk about sa pananaw sa Ginoo toward you, yang pagtratar, pagpangga, pagmahal, wa gid na mausog. Wa gid na makunuri. Wa gid na mo-lower o mo-laser ang value. Pero ang Ginoo namasin na sa iyang constant nga kaayo, siyang consistency, persistency in showing goodness toward you, imo mabati nga bisan sa imong kasalanan, bisan sa imong kahuyangan, bisan sa imong mga mali ug gawas kinabuhi, mahal kaniya. Mao ni gustos Ginoo nga imong bation, mao ni gustos Ginoo nga imong masabtan sa imong kinabuhi. Ngano until this time, mayon ka, ako brother nagpakasa man ko, daghang mo kog kwarta. Ako brother nagpakasa ko, okay man akong pamati, healthy man ko. Ako brother nagpakasa ko, okay man akong pamilya. We have favors from God. We are prosperous. We have blessings. Okay man. Take note. It does not mean that God tolerates you. Can you understand what I mean? Wa na magpasabot ng Diyos miuyon sa inyong di maayong gibuhat. But the truth to Peter 3:9, listen to me. God prolongs. God expands. God maximizes His patience, His love, His mercy toward you. Mao diay bisan sa imong kasalanan, okay ang paminaw, mahal man gyapon ko kong pamilya, namo ko'y makaon, okay kong trabaho, okay kong negosyo, okay tanan. Una-una di mo, our brother, bisan sa akong kasalanan, uyong Ginoo. No, sayop na nga mentality. Ang tinuod, ang Ginoo, wala mo uyo ni anang imong gibuhat. Ang tinuod, irang gidako, yang gugma, pasensya, iyang giprulong, kay mahal kaniya. Kay naguwat sa krus at kamugbalik, ngadto sa iyang mga kamot. This is true. Muna kung, if you are living in sins right now, if you are sinning, if you are committing mistakes, shortcomings,
living in vices, addictions, whatever nga mga kasalanan yung gibuhat, then still you are prosperous. Do not think that God is tolerating you. No, that's wrong. But God expands, maximizes, prolongs His love, His mercy toward you. Kay namasin ang Ginoo nga makaamgo ka. Nabisan dahil sa imong kadautan, mahal gyapon kaniya. Nagpangga siya sa imuha. Naguna-una siya sa imuha. Mao ni ang point nako in our gospel, nagisgot og karnero og kuwen. I reflect this overnight. Ngano ang karnero mao ni ang ilang sikat kaniadto nga hayop nga kun ihawon Isaiah 53, di mo tingog, di mo hilak, di magsaba, unlike sa mga goats, unlike sa ubang manap like baboy pag ihawon piting sa baa, imbis nagilom ka karong way bisita nas ilhanong ka na hurot noon kaya ang mga tao miduol kay miiwik man hastang kanding saba man, unlike sa karnero pag ihawon na di mo na muriak. Mao na ang ilang karnero kaniadto, mao ni ang usas pinaka highest commodity sa ilang kapanahunan. In other words, livestock higher in value ang karnero kaniadto. Kuin, dinar kuin, wa may 100 pagway piso, wa may 1,000 pagway piso, wa may million pagway piso, because everything, every money, every big amount starts in one single coin. 20 centavos, 10 centavos, piso, right? Mao na kining dinaryo usa ni ka implikasyon kining coin nga valuable ni sa ilang kapanahunan. Kwarta gud na. In fact, we cannot live on this earth without money. You got me? Then ang mga karnero kaniadto sa ilang livestock in raising animals mo'y usa sa pinaka highest in prices ang mga karnero. And look at the gospel, ang gigamit ni Kristo, dili lobo, dili bitin, dili tigre. No. Instead using snake, he used sheep, karnero. Instead using another thing, he used coin in his parables. Two parables. What is the indication of this? What is the significance of this? You know what? Gusto nilagwa ni Kristo. Kaya ang karnero silang panahon, silang kultura, dako og value. Ang coin silang panahon, kaabot pa kung luluglula, nga ang piso, dagag mapalit. Karon ang piso, bisan akong anak si Tia, di na mo dawat. Og piso ra. Kay gamay ra daw, di kapalit daw og iyang kanos kwilahan. See, ako anak 4 years old, kaila nagpiso. Kaniadto. Barato kayo ang mga pamaliton. Muna ang piso dakog balyo, karong piso gamay nagbalyo. Pero sa ilang panahon ni Kristo ang piso, kuwin, dako kay balyo. Nganong kini ang gigamit? Karnero, kuwin, to what? To give emphasis, to signify. Unsa di ay ka-importante ang tao, unsa di ay ka-higher in value ang tao, unsa di ay ta ka-importante nga nalang niining kalibutana. Karnero, kuwin, mo'y gigamit. Pag mawad-an o usa ka karnero ang magbalantay, iyang pangitaon ang karnerong nawala. Ngano? Dako tog presyo. Sayang. Ang kuwin pag mawa, kwaon, pangitaon ginas kag iyang babae, manilig tamas mahimo in the four corners of her house. Why? To get that coin. Kay dako kayo na og bili sa ila dagag mapalit. Importante. Kung ang karnero importante, kung ang coin na dinar importante, how much more ikaw nga mas labaw pa kas karnero, mas labaw pa kas dinar. Ingana ka ka-importante sa kasing-kasing Ginoo. Ingana ka kalangdon, ingana ka ka-dignified, ingana kaniya kamahal. But the problem is, listen to me, kung ang Ginoo wa mausog og tan-aw toward you, toward me, the problem is lies each one of us. Why? Tungod kay daga nato na usog atong panan-aw sa atong kaugalingon. Brother, nakasasa magug ko. Kita ko, brother. Di na ko mangalagad sa Ginoo kay ngano ingon man sila puslang nagtuna, ligo na lang, puslang nabasa, maligo na lang, puslang nakalapok, mutuna na lang.
Di na ako mga lagad, brother. Maurag pong istorya ha. Makasasagya po ko. Mauwaw ko sa Ginoo. Akong gika muhian ang aking sarili. Nahiya ako sa aking sarili. There are people like that. They are blaming themselves. They are putting themselves down. They are cursing themselves. They are not forgiving themselves. This is my point. Look at yourself the way God sees you. The way God looks on you. Tanawa ang imong kaugalingon kung unsa ang pananaw sa Ginoo diha nimo. The problem is, mauni, ang Ginoo has a different overview, perception, look toward you compare to us sa atong pananaw, sa atong tastag sa kapagkatao. Ang Ginoo imo siya anak, bisag kapila ka makasa, importante ti ka. Bisag kapila ka maka sayop, mawa, bisag kapila ka makahimo gimayo, still mahal ti ka. Ikaw, wa na kumalas Ginoo. Lahi magkagpananaw sa imong kaugalingon, makasasako hugaw ko. Wa na ko'y gana pang magpakabuhi. Based in our studies, you know what? One of the reasons ang tao committed suicide, paminaw nila, they are worthless, priceless, they're nothing. Wa sila'y gamit, wa hinungdan, wa na sila'y kapasailuan. They put conclusion to their own self. Do not say that your life is over until God will say that you are over. Humana, wa na chance. Unless God will say that, mao na imong sundon. Pero until di sa musulti ana, still napaka-chance. Because everyone deserves a second chance. 2:39 ang matagtaw gitagaag chance kay giyunan nga magidmulsol ug magbago. Mao nang look at yourself the way God looks on you. Looks toward you. Tan-awa ang imong kaugalingon kung unsa ang pananaw sa Ginoo nimo. Ayaw pagserpiti kung nakasasa ka. Ayaw ibutang imong kaugalingon nga murag to hospital kung nagpakasa ka. If you're aware that you're committing sins, stand up and repent. Pagbago. Inang Ginoo, Lord, here I am. Tapos tayo kanta, here I am, Lord, to answer your call. Pag makanuhog ko ng kanta, murag kumuto na kong kasing-kasing. Stand up. Retrieve your broken life, redeem it, restore it, banhawa ang imong kaugalingon, at ubangas Ginoo. In the Lord, here I am again. Di kay makasaka, magpakasa na lang ko, puslang ingani kong kinabuhi, wa na ko malas Ginoo, wa na ko bili, makasako, di na ko pasailoon. Who told you like that? Isaiah 1:18, bisag unsa kapwa imong kasalanan, paputiyo na sama sa kaputi sa balibos ng karnero. Ingana kada kong gugmas Ginoo. Jeremiah 31 verse 3, bisa na hilayo kaniya. Isaiah 59:2, ang ginawa malayo sa tawa. Take note sa Tiliwiya, only we, pero little gap only. Gamay lang, because of your sins, na-detach ka. Dili ang Ginoo na-detach nato kita. Jeremiah 31:3, bisan pa sa imong kasalanan, nga paminaw nimo nalayo na kas Ginoo, pasiluhon kaniya. Mao nang tan-awa imong kaugalingon kung unsang pananaw sa Ginoo toward you. Ipasibo imong nauna sa nauna sa Ginoo. Kay Isaiah 55:8, ang utok sa tawag, utok sa Ginoo narabay kalainan. This is it. And I want you that the mind of God will be yours. Ang utok sa Ginoo ang nauna sa Ginoo toward you, maunta po imong naunaon. Nga bisag kapila ka na sayop, na sipyat, na hagbong, na kalapok, mahal ka niya. Wa siya mausog sa iyong pananaw, sa iyong pananaw toward you. Wa siya malaid mo. Wa siya mubati nga, silutan ti katukon, ti kakaroon, ti makasasaka. No! As what I have said, ang iyang kasuko, ang iyang kapungot, adto niya i-pour out pag naanasukmanan. Pero samtang buhi pa ka, pailob sa Ginoo, labihan. Take note, mercy is applicable. Whom? Para kang kinsa. Who is fit for this, what we call mercy? To the undeserving people. To the people nga dili deserving. Ang kaluoy is applicable. And because kitang tanan at ubangas Ginoo, di mi kita deserving
kay makasasa man ta, mao na ang mercies Ginoo is applicable. Mao na sa divine mercy prayer, ocean of mercy. If you will go to Camiguin province at the middle of the ocean, kay bawa kang lawom ni, pero di ka katugkad, bisang pag magdakag pising pila ka kilometro. In other words, ang gugmas Ginoo, di matugkad. Ang iyang kaluoy, ang iyang pasaylo toward you, dili ni mo matugkad. Ingana kadako ang gugmas Ginoo. Ang atong kasalanan, mura nagtulpok sa dagom. Mao nang if you are in sins right now, if you are committing mistakes, if you are doing evil right now, stop. Repent. Transform your life. Because this is what I believe if we talk about a lost person, he is in a certain place but no direction. Mao nang pagkawala sa tao, gawas ko nawas kalibutan kay gilubong sa yuta lahi na ng pagkawala. Pero if you are just misled, if you are misguided, nawa lang ka, wa nakakauli, you are in a certain place but no direction in life. Meaning you are on this earth but no direction. That is the same that you are lost sa imong kaugalingon in your family. Wala kay direksyon, wala kay gugmas imong asawa ay gugmas bana, wala gugmas anak, di na mo kayod, you are lost. Wala ka mag-atimas imong pamilya, you are lost. Wala ni mo timana imong negosyo, kabangkrap na, you are lost. Imong focus, imong direksyon na wagtang ba, na redivers, you are misled, you are misguided. Sa imong adlaw-adlaw nga gipangbuhat, you are not effective, you are not efficient, you are not productive anymore, you are not bearing fruits, you are what you call lost in that aspect sa imong kinabuhi. Take note, ang pagkawala naakas lugar pero wa na kay direksyon. You are still breathing, you are still living, you are still alive, but no direction, therefore you are lost. People of the living God, John chapter 6, mingon si Kristo, mga disipulo, mga tao, biyaan ba ko ninyo? Yung Pedro, mga disipulo, dili Ginoo, kay ikaw lamang ang among padulngan. In other words, kung dili si Kristo ang imong direksyon dining taknaa, you are lost. In Matthew 14, when Peter walked one step at the top of the water, because Jesus Christ, what happened? When he turned back, he sank. Nitiglom si Pedro, ngano ang iyang mga mata, wa na kang Kristo. Ever told to i-focus inyong pananaos, Ginoo. Kay unsa hinungdan ngano ang tao dili prosperous, dili successful in life, ingon ang mga business mentors nga kung itun-an lang mga libro, kuwang og focus, broken focus, no direction in life. Mo hinungdan nganong wa makabot ang iyang mga damgus kinabuhi. Who is your focus right now? Who is your direction right now? Where you are going to go? We are your location right now. Where are you right now? Or rather, who is your direction? Asa ka padulong? Where is your location right now? What is your status? What is your disposition at this very moment? Nawala ba ka? Kung sila na pag nawa kas kalibutan, wa na kay maayong tumong. Take note, no good direction in life. No focus in life. Wala na'y maayong padulngan ang imong panaw. In that way, you are lost. Na wagtang ka. Ang karnero bitaw, wala naman nakatuod siyang panon mo nang nawa. Pero nas lugar, walang pangitaon. Ang kuwin nga nawa, naras balay, pero wa mabutang in a proper place, sa box ba, sa alkansiya ba, sa parador ba, tuasuok na misplace, not put in proper place, mo na'y nawa. Mga any object, anything in your houses nga mawa, naras balay, pero na misplace, mo na'y kanawa, nawa. Ngayon ito yung bana, pangitaan na naskilid, tuwara na skilid. Meaning, ang pagkawa, it does not mean nga nawa, yung totally gawas og namatay, waras kalibutan. Ang another meaning sa pagkalos, pagkawala, naa pero wa na direksyon. Ikaw, kung sa imong direksyon karon. Be thankful to the living God every day. Kining iyang pulong mo'y imong gihimong direksyon because according to Psalm 119 verse 105, ang iyang mga pulong suga. Ang taong maglakaw sa ngit-ngit madamag.
Mao na kamo nga nagsigi og sunod sa atong mga panudlo matagadlaw. You made a right move sa inyong kinabuhi. Kay kining pagtulunan inyong gihimong iwag sa inyong journey in life, sa inyong panaw. Ang taong maglakaw nga way iwag, madamag. Ang taong maglakaw nga way klarong direksyon, sa metabo, mamatay, or else, manisgrasya, kadugayan, kaya susuroy man. Wa na may focus, wa na may direksyon. Kita na mo mga taong way direksyon, magsusuroy, bisag asa, magpalimos na lang, pagkayo, way kapadulngan. Mao na kining tao ding nawa nining kalibutan na kining mga taong way direksyon. Mao na today, I am encouraging all of you, please check your different directions in life. Tingali grabe nang dagana kag directions, nagsanga-sanga. Nagsanga-sangang dalan sa imong kinabuhi. Unya ang direksyon payos Ginoo, wa na. Kaya ang imong direksyon, di nakasobraan na kas negosyo, sobraan na kas trabaho, sobraan na kas bisyo, sobraan na kas mga binuang nga mga buhat, but your real direction toward God is what? Close. What happened to that road is temporary close because you close it. God wants to open it, but you close it. Mao na kung ang imong panawron dili for prosperity, dili for your benefits, dili for God's honor and glory, dili for your progress and development of your physical and external life, kung ang imong direction is not to develop your character and attitudes, if your direction is not to make your family happy, if your direction is not to do a certain thing that can benefit other people, it means you are lost in your life on this earth. Nawa ka sa imong direksyon. Kung sa ilanan nga wa ka mawa, listen to me, panaghimo kag maayo, keep doing the right things. Keep praising, honoring, praising God. Do something for other people. Work hard for your families. Support your parishes. Support the ministries of God on this earth. Labi na ang pagpalaganap sa iyang ebanghelyo. Meaning, if you are doing the right things, even how little it is, it means you are in the right track. You are in the right direction of your journey in life. Apan kung ang imong gibuhat, pulos na kasalanan, kadautan, wa na kay pakialam sa mong pamilya, wa na kay gihimong maayo, wa na kay gihimo para sa Ginoo, wa na kay interest para mo asinso, wa na kay tinguha para mo progress, this is a concrete manifestation that you are lost. Nawagtang na ka. But do not worry because God is God of restoration. God is God of redemption. Maringon sa Psalm 23, ingon si David, ikaw o Diyos, Diyos sa pagpauli, Diyos sa pakigiuli, Diyos sa pagredeem, Diyos sa pag-restore. Munang if you are lost right now, come to God, rely on His power and love and mercy. Ngano, di ka talikdan, tabangan kaniya, nga imong ma-repair ang imong broken life. Although, there is a saying that goes, damages have been done, pero tinuod na, ang damages na hitabo na, pero can be repaired by the grace, by the power of the living God. Bisan tinuod daghan ng mga damages na hitabo tungod sa imong wrong decision, tungod sa imong kasalanan. But you know what? There is no need for God. God is waiting on you. Ezekiel 18:21-22, pag mubalik ka niya, believe me, tanan nimong kasalanan, bisag unsa kadautan ka sa nanglabay panahon, kalimta na totally. If you are a Catholic believer, come to the sacrament of confession. Ecclesiastes 5:6, isugid pari. Automatic, imong sala, matunaw. Ug di ka Katoliko, hala, dangop mo sa Ginoo. Pangayong pasaylo. Kay why late atubangas Ginoong tao? Wala. God with you. Nag-watch siya ninyo. Gipaabot ka niya. Bisag kapila ka, nawa, nasaag, nining kalibutana, kayang imong focus is broken. Ang imong focus is diverted in many focuses in life.
God is waiting on you. Naghuwat ang Ginoo nimo nga ang imong direksyon ibalik nimo ngadto kaniya. For good, for prosperity, for progress, for development, for the welfare of other people, for His honor and glory. Kung kini ang imong focus everyday sa imong kinabuhi, you are in the right direction. Pilipos 4:8 ingos Pablo, inyong utok punas mga maayong butang. Ngano? Kay kung ang inyong utok kasing-kasing punos mayong butang, ang inyong dalan pagalaktan maayo. Kay matud pa sa Polteon, if your heart is full, your mouth speaks. If your mind is bad, if your heart is bad, ang imo makamot is bad, ang imong tail is bad, your physical body will become bad. You'll walk in the wrong direction. Ngano kay mauman ang naas imong kilagman. Munang sa Filipos 4:8, puna imong utok kasing-kasing sa mga mayong butang in order that you can walk again to the right track, to the right direction sa imong panaw toward eternal life. In order that you can fulfill your divine destiny, in order that you can fulfill your divine assignment on this earth. Why people fulfill? Why people fail to fulfill their divine assignments? Because they are misled in their direction in life. This is it. Mo na akong concept ug point nimo nga bisan nawa nasayop ka, nakasa ka, napakay oras, napakay panahon nga imong tarungon imong kinabuhi, napay panahon nga magbag-o ka, napay panahon nga mag-usab ka, napay takna dakong oras ug panahon nga gitagaan ka kay Ginoo, nga iya kang dawaton pagbalik sa iyang kasing-kasing. Santiago 2:13, the love of God is always greater than your mistakes, than your trespasses. Mas labaw pa kas karnero, mas labaw pa kas dinar nga coin, dako kay kag values Ginoo. Malipayon siyang gapaabot nimo, malipayon siya nga nangitag paagi nga imo siyang makaplagan ug ikaw iyang makaplagan niining kinabuhi. Ako na masin nga niining atong adlaw-adlaw nga pagwali, people who are lost in the directions in life can find the real way, the right way, the exact path. Acts 24:14, the holy way, ang tinuod nga dalan toward eternity. Namasin ko nga sa atong adlaw-adlaw nga pagwali, pag-coach, pag-mentor, pagyan ninyo, you can realize that God still loves you, whoever you are. Although you are committing mistakes, how grievous it is, how big it is, how black it is or red it is, na matang sa kasalanan according sa Isaiah 1:18, ang Ginoo andam sa pagdawat ninyo, ang Ginoo andam sa pagpasaylo kaninyo, ang Ginoo andam sa pagmahal kanimo. Mao ni nga akong gusto nga inyong masabtan sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo nagmahal, nagpangga, naguwat, kanus aka mobalik sa iyang sabakan. Why ingani ang Ginoo diha nimo? Kay baw siya nga sa imong mga apan kasalanan, biktima ka lang sa yawa ngayang kaaway ug kontra. Santiago 1:13-14, ingon si Santiago, ang yawa naa sa kilid sigig panintal aron ka mahagba. Kay bao ang Dios nga ang yawa mao ang sigi ug panintal nato aron mapildi ta, aron mapakyas ta, aron masayop ta, aron makasata. Kay bao siya that you are just a victim of Satan. Kung aristong publiko, save the user, jail the poser, ingnon tamo in the principle of God. Yung Ginoo, I need to save you and I need to jail, I need to put into prison ni Satanas, pero He will do that during the judgment day. Gusto sa Ginoo i-save ka, murag adik-adik ba? Save the user, jail the poser. Ang Ginoo moingon sa, I need to save you and I need to jail Satan nga mao'y nagtintal nimo. Mao na ang Ginoo di ay nangita nimo. Ang Ginoo di ay nagpaabot nimo. Ang Ginoo di ay nagulat kalusa ka mo balik. Ang Ginoo di ay nagpangga kanimo. Ang Ginoo wa mausob siyang pananaw diha nimo. Bear that in your heart, individual of you. Bear that in your mind, nga sa panahon nga nibati ka, nga wa nay lami imong kinabuhi tungod sa sala, nibati ka, nahugaw ka na, nibati ka, nga dautan ka na, that is enough. Can you understand? That is enough.
that you are recognizing na nagpakasahaday ka di ining kinabuhi. Ang ako rang gikadlukan, Matthew 12:32, sin against the Spirit, mga tao nga wa gid kita sa ilang mansa, sa ilang pagkatao. Apan kung ibati ka, nga hugaw ka, makasasa ka, dautan ka, mao ni ang gipaabot sa Ginoo nga moment, period, na makarise ka sa imong kasalanan. And I would like you to tell you this truth nga ang Ginoo gapaabot nimo. Kung kanusa ka mo balik, kung kanusa ka magbago, kung kanusa ka mag-usog sa imong kinabuhi, mao na'y gipaabot sa Ginoo. Pero ako nang masin that you will do it at this very moment. Thank you for watching this broadcast. And I want to close this broadcast without giving an opportunity to make Jesus as your healer, provider of all miracles, blessings, prosperity. He will answer all your prayers. People of the living God, ako mag-ampo nga unta. You will see yourself the way God sees you. Kabisan sa atong apan, ang Ginoo gamahal nato. Wa sa mausog, nagpaabot sa kalimo, nagpaabot sa imong pagbalik, nagpaabot sa imong pagbago, nagpaabot siya nga imong tarungon imong direksyon because you are lost many times sa imong direksyon sa kinabuhi. You are misled, you are misguided. You are in the wrong track of your journey in life. Please, ako naghangyo ninyo. Let's focus our direction to God kaya nagpaabot sa kaninyo as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit o ba sa pag-ampos mga birin sa saman sa anak sa Espiritu Santo. The word has been fired to do it. God loves you.